With a horrified gasp, gumala si Jessa sa pagkakayakap ni Carlos sa kanya at nilingon ang pinanggalingan ng tinig. Its insolent arrogance immediately recognizable. Ralph? Halos hindi lumabas sa lalamunan niya ang tinig. Sa entryway ng kusina at pantry room ay nakahilig si Ralph. Ang isang kamay ay nasa loob ng pantalong maong. My lovely wife! And my father's managing director. What a sight to behold! Sarkastikong sabi nito. Matagal kang nawala, Ralph. Hindi na sayo si Jessa. Carlos declared boldly. Wala kahit na kaunting remorse sa tinig. Really? Wika nito na umangat ang mga kilay at pagkatapos ay pinagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Natulo sa kinatatayuan si Jessa. Magkahalong emosyon ang sabay-sabay na umahon sa dibdib niya. Pero hindi kabilang doon ang guilt dahil wala siyang ginagawang masama at hindi niya kagagawan ang hindi magandang tagpong inabutan ni Ralph. Sa halip, ang sama-samang pumupuno sa dibdib niya ay pagkabigla sa walang abisong pagdating ng asawa. Kalituhan sa sinabi lang ni Carlos dito at takot. Takot na unti-unting namumuo sa dibdib niya. Hinawakan siya ni Carlos sa braso. Tayo na sa labas, Jessa. Utos nito. Don't push your luck, Carlos. Ralph warned dangerously. Hindi ko gustong magkaroon ng eskandalo sa anniversary party ng mga magulang ko. Yun lang ang dahilan kung bakit nakatayo ka pa. Napasinghap si Jessa. Gumapang ang takot sa katawan niya. Siya na mismo ang nagpakawala sa sariling braso mula sa pagkakahawak ni Carlos. Nakikita niya ang namumuong galit sa mga mata ng asawa na tinatakpan lang ng mahinahong tinig. She believed Ralph was capable of physical harm. Inihakbang niya ang mga paang tila may nakakaden ng bakal palapit kay Ralph. Pagkatapos ng dalawang hakbang ay napahinto siya. Hindi niya matiyak ang sunod na ikikilos. Sa halip ay hinagod niya ang tingin ng mukha nito. Hinahanapan niyo ng pagbabago sa nakalipas na 3 taon at kalahating nawala ito sa paningin niya. He was darker. Tila isa na itong Arabiano sa kulay ng balat. And his face was leaner and more uncompromising than before. At nangingitim ang mga paligid niyon sa ilang araw ng stubble. Sa tig-isang sulok na naniningkit nito mga mata ay ang mga pinong linya. He must be 34 now and handsomer than ever with the more rug overtones. Pwede ka nang lumabas, Carlos. Utos ni Ralph. Ang malumani na tinig ay mapanlin lang. His eyes were like daggers at nanatili ang mga yong nakatuon sa namumutlang mukha ni Jessa. Tumiim ang mga bagang ni Carlos at inilinga siya. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong matakot, Jessa. Pag-isipan yung mga sinabi ko sa'yo. You don't need a long-distance husband. Lalong hindi kailangan ng anak mong isang amang sa loob ng mahigit 3 taon ay ngayon lang makikita. Pagkasabi niyo'y tumalikod na ito at tilampasan si Ralph. Hindi pa ito gaanong nakakalayo nang humakbang palapit sa kanya si Ralph. Marahas siya nitong hinawakan sa mga balikat. You bitch! He muttered savagely. Ang mga daliri nito'y halos bumaon sa laman niya. Hindi yan ang inaasahan kong pagsalubong sa akin mula sa'yo. At sa mismong pamamahay ko pa? Before any protest could from her mouth, Ralph pulled her against him. Brutally, he covered her mouth with his. Gusto niyang malaman dahil sinasaktan siya nito. Ngunit magiging walang silbi ang lakas niya sa lakas nito. It would only give him the satisfaction as he continued his sadistic pleasure with her lips. Pagkatapos ay mabilis din siyang pinakawalan. So what's the verdict? Pangungutian nito. Mas masarap bang humalik si Sandoval kesa sa akin? You pig! Iniangat niya ang isang kamay
at akmang sasampalin ito. Subalit maagap nitong napigilan ng palad niya at hinawakan yon na mahigpit habang ang isang kamay naman nito ay nasa buhok niya. I knew that sophisticated was a pose. You're the same Antam Halkat I married almost 4 years ago. Bitawan mo ako! She hissed. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Nasasaktan siya sa ginagawa nitong paghila sa buhok niya para lang tumingala siya at salubungin ang mga mata nito. Ralph! Sapat ang tinig na yon upang lumawag ang pagkakahawak nito sa buhok niya. Sa entryway na nilabasan ni Carlos ay nakatayo ang biyanang lalaki. Bitawan mong asawa mo, Ralph. Utos ni Felipe na ang kasiyahan at pagkabigla pagkakita sa anak ay nasapawan ng pagtataka at kalituhan sa ginagawa nitong kaharasan. Of course, Papa, but only after this. At bago pa maunawaan ni Jess ang gustong sabihin nito, ay muling inangkin ni Ralph ang mga labi niya. Sa pagkakataong yon, ay naglahong karahasan. His mouth was sensually masterful. Jessa could feel herself melting. Ipinagpapasalamat niyang presensya ng biyanan dahil kung wala ito roon ay may posibilidad pang pagpapatangay siya sa halik nito. Napaatras siya sa pantry door nang mawala sa katawan niya ang mga bisig nito. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit habang inilalayo siya ni Ralph mula rito, lalo na nang marinig niyang mahinang pagtawa nito. That's the way to welcome a man home, sweetheart. Ngumisi ito at tuluyan na siyang binitawan at lumakad palapit sa ama. Hi pa! Nanginginig ang katawan niya sa galit habang ang mga kamay niya ay nakakuyom sa magkabilang tagiliran. Gayunmay, hindi niya maiwasang pagmasdan ang mainit na batian ng mag-ama. Nakita niyang kaligayahan sa mukha ng biyanang lalaki. Ginulat mo ako, iho. Hindi ako makapaniwalang tinig mo ang naririnig ko habang papasok ako rito. Matagal ko nang pinag-isipang umuwi nitong nakalipas sa linggo, Papa. Mabuti na lang at tinaon ko ang pag-uwi sa kaarawan ni MJ. Wika ni Ralph at muling nilingon si Jessa. Nang uuyam ang mga mata, Jessa was speechless. Alam niya kung anong gustong palabasin nito. Tinapik ni Felipe ang balikat ng anak. Matutuwang mama mo kapag nakita ka. Saan ka ba nagdaan, iho? Malayo pa lang ang taxi na sinasakyan ko'y natanaw ko na maraming sasakyan. Ako ang namangha sa kasayahan ngayong gabi, Papa. Minabuti kong sa likod na dumaan. And I'm glad I did. Huli itong sumulyap sa kanya sa dobleng pagkahulugan ng sinabi. Hindi namin alam na darating ka, iho. Ikaw, Jessa. Nilinga siya ng biyanan. Alam mo bang darating ngayon tong asawa mo? Ako may nagulat din, Papa. Nasisiyahang umiti si Felipe. Typical of Ralph, ni hindi mo binanggit kay Carlos ang pag-uwi mong to. This is a surprise, iho? Exactly my intention. Gusto kong surprisahin kayo ng mama sa anibersaryo nyo at ang aking asawa. His eyes raked through her. Ang sarkasmo ay nakaligtas sa pandinig ni Felipe, subalit hindi sa kanya. Nilapitan siya ng benang lalaki at marahang tinapik ang balikat niya. Your wife is an absolute gem, Ralph. Deklara nito. At sa MJ, siya ang dahilan kung bakit nananatili kaming bata ng mama mo. I can't wait to see my son, Papa. Mula sa entryway ay bumungad si Cordelia na hinahanap ang asawa at manugang. Napadda ito na makita si Ralph. May ilang beses na kumurap. Hello, Mama. Ralph? Her voice broke as she took a hesitant step towards him. Is it really you? Isang tawang pinakawala ni Ralph. Ako nga, Mama. Niyakap nito ang nabiglat na luluhang ina. At huwag kang iiyak, masisirang makeup mo. He teased. And a happy anniversary sa inyo ni Papa.
This is a surprise, Iho. Bulala si Cordelia. Kailan ka pa dumating? Bakit hindi ka man lang nagpasabi? Nilingon nito ang asawa. Alam mo bang darating ang anak mo? Umiling si Felipe. Pareho kaming nagulat ni Jessahan. Sadya kong hindi ipinaalam sa inyong lahat ang pagdating ko, Mama. Umaasa akong hindi panandalian lang uwi mong to, Iho. Matanda na kami ng ama mo at gusto na niyang magretiro ng lubusan sa kumpanya. Hindi ko pa alam ang magiging desisyon ko, Mama. Sinulyapan siya nito na tila ba sa kanya nakasalalay kung magtatagal to sa Pilipinas o agad ding babalik sa Bahrain. Nakita mo na bang anak mo, Ralph? Puno ng excitement ang tinig ni Cordelia. Habang lumalaki, lalo ko nakatitiyak na isa siyang Santiago. MJ, a spitting image of your brother. Sinamantala ni Jessa ang pananabik ng tatlo sa isa't isa para makaalis sa biglang nagsisikip na pantry. Tila wala siya roon kung mag-usap ang tatlo. Pagaman taglay niyang pangalang Santiago, ay alam niyang hindi siya nabibilang sa pamilya. Kaya lang siya tumatagal doon ay dahil sa anak niya. Tuloy-tuloy siya sa silid ni MJ sa itaas. Nang mailapat niya ang pinto, ay agad niyang tinungo ang kama ng anak at pinagmasdan ang natutulog na bata. Pagkaway na upo sa gilid ng kama at banayad na hinaplos ang buhok nito. Your father's home, MJ. Pabulong niyang usal. Nababagabag na pinuno niya ng hangin ang dibdib. Hindi kayang bayaran ng kahit na anong material na bagay ang magiging katuwaan ni MJ sa pagdating ng ama nito. Pero siya'y hindi nakatitiyak sa mangyayari sa kanya sa muli nilang pagkikita ni Ralph. Makalipas ang ilang sandali, sa walang lakas ng mga tuhod ay tumayo siya at itinungo ang adjustment door patungo sa silid niya. Maingat niyang isinara ang pinto pagkatapos. Lumakad siya patungo sa tokador at tinitigan ang refleksyon sa salamin. Her face was flushed. Hindi niya matiyak kung dahil yun sa kaba o mula sa ginawang paghalik ni Ralph sa kanya. Sa kaunting panahong magkasama sila mula nung ikasal sila, wala siyang natatandaang hinangkan siya nito, maliban sa obligatory kiss matapos ang civil wedding nila. Umiling siya. No, walang epekto sa kanyang ginawang nitong paghalik. Halik na hindi naman matatawag na halik. It was more of a punishment, a humiliation. But the second kiss was different. Maybe, but he wanted to stress the point that he was a better kisser than Carlos. Ang pakikipag-usap ni Jessa sa sariling isipan ay nahinto nang biglang bumukas ang pinto ng silid niya at sumungaw ang laman ng isip niya. Napahawak siya sa gilid ng tokador. What are you doing here? Nahagip ng pantingin niya ang malaking maleta sa labas ng pinto bago nito muling isara iyon. Umangat ang mga kilay nito. This is the master's bedroom. Saan mo ko gustong tumuloy? Wala sa loob na hinayo ng tingin niyang adjacent room. Sa unang linggo ng kanilang pagsasama, doon natutulog si Ralph lingid sa kaalaman ng lahat. You don't expect me to sleep in MJ's room now, Jessa, do you? Tama ito. May isip ng anak nila at pagtatangkahan ng bata kung bakit sa silid nito matutulog si Ralph. No, of course not. Dinampot niya ang brush at nagbrush ng buhok. Sinisikap na maging kalmante. He was taunting her. Natitiyak niya yon, lalo at nakikita nito ang pagkailang niya. For pet's sake, saan to matutulog? Totoong maraming silid ang mansyon. Pero paano nila ipapaliwanag sa lahat na matutulog si Ralph sa ibang silid? So, muli nitong sabi sa nanunuyang tinig. Do you have any idea as to how we settle this sleeping problem? She felt stupid. Hinayo ng tingin ang king-size bed mula sa salamin. Hindi niya kayang isiping matutulog sila roong magkasama ni Ralph. They never did.
Inilipat niya ang tingin sa couch. You take the bed. I sleep on the couch. Ralph sighed irritably. Ikaw na sa kama. Wala kong balak sirain na nakagawian mo na. It's alright, Ralph. Wika niya sa tinig na hindi niya inaasahang may himig sa konsiderasyon. You're a big man. Hindi ka kakasya sa couch. Tinitigan siya nito. Malaki ang kama. Sa couch ako matutulog. Determinado ang sabi niya. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa salamin at pinagpatuloy ang pagsusuklay ng buhok. Sa panlabas na anyo'y mukha siyang kalmante, pero sa loob ay tila siya cold spring at anumang sandali maaaring humalagpos. Hindi mo inaasahang babalik pa ako, hindi ba? Wika ni Ralph makaraan ng ilang sandaling katahimikan. Humakbang ito patungo sa kama at naupo sa gilid niyon. Bagaman nakatalikod si Jessa dito, ay nakikita niyang kabuuan nito mula sa salamin. Sinabi mong darating ka sa fourth birthday ni MJ. She tried to meet his eyes through the mirror. You promised me that. Inaasahan yun ng anak mo. I practically heard a trumpet fanfare when I received your letter. He said, a sneering girl sarcasm in his voice. Humarap siya rito. Parang pinalalabas mo na hindi man lang kita sinusulatan. She snapped. Ulang linggong lumilipas na hindi kami sumusulat ni MJ sa'yo. Hindi ba't ikaw itong mas madalang pa sa patak ng ulan kung sumagot? Oh yes! May mga sulat na umaalalay sa sulat ni MJ sa internet. Patuya itong tumawa. Tulad ng, dinala ko sa MJ sa doktor ngayon. Nag-enjoy si RJ sa unang araw ng klase niya. Natututo ng lumangoy sa MJ. Binitawan niya ang hairbrush at humarap dito. Anong gusto mong ibalita ko sa'yo? Gayong yun naman ang nangyayari sa araw-araw ng buhay naming mag-ina. Masama bang kamustahin mo ko? O di kaya itanong mo kung anong ginagawa ko? He shook his head. No. You couldn't even pretend to say hello. So anong gusto mong isagot ko sa mga sulat na yon? Na natapos ng building na ginagawa namin? Na nakikipag-inuman ako sa kaibigan ko nung nakaraang linggo? Marahil ayun dapat ang ginawa mo nang hindi pumapasok sa isip ni MJ na wala siyang ama. Hindi na niya napigilan ang pagsiklab ng galit sa kabila ng determinasyong pigilang iyon. Salamat sa pagpapaalala mo kung anong responsibilidad ko bilang ama. He countered, equally angry. Sa nakikita ko sa'yo, mas nanaisin mo pang hindi na lang ako bumalik. That hit home, pero hindi yun aaminin ni Jessa. Natitiyak niyang ikagagalit ito ng hustong katotohanan yon. In a way, if only for MJ, she was glad Ralph was back. Kailangan ka ng anak mo, Ralph, she said in a quavering voice. Their eyes clashed in the smooth glass of the mirror. Ikaw ang nagtulak sa akin upang mga ibang bansa. Hindi ko sinabi sa iyong tanggapin mong trabaho sa Middle East. Hindi ko sinabi sa iyo wag kang umuwi sa nakalipas na halos 4 na taon. Sa matagal na sandali matiim siyang tinitigan nito at pagkatapos, sa seryosong tono ay, bakit ka nagpakasal sa akin, Jessa? Sa simula pa lang pagkamuhi nang nakikita ko sa mga mata mo, tuwing tinitingnan mo ko. Hindi mo kailanman binigyan ng pagkakataon ng pagsasama natin. Kaya para ano't mananatili ako rito? Hindi ko kailanman hiniling na pakasalan mo ko. Paalala niya. Ang dahilan kung bakit kita pinakasalan ay upang hindi mawala sa pamilya ko sa MJ. I want my son, even if means putting up with you. She laughed sarcastically. Mag-4 na taon ang anak mo. Hanggang kanina hindi alam na MJ kung anong itsura ng ama niya o kung may ama nga siya maliban sa malabong anyo mo sa internet. Umangat ang isang sulok ng bibig nito.
Halos 4 na taon na tayong kasal. To quote an old joke, it seems like only yesterday. At alam mo bang walang kwentang kahapong yon? He sneered. Napakabilis tumakbo ng panahon. Why? I could have found myself another woman. Another wife, for that matter. Sa ibang bansa'y napakadali para sa akin gawin yon. Lumipad ang mga mata niya rito sa huling sinabi nito. Biglang may matinding takot na gumuhit sa dibdib niya. Takot sa posibilidad ng sinasabi nito na baka nakakita na ito ng ibang babae, ng ibang asawa. Isang matabang na tawang pinakawalan ni Ralph sa pagsasalimbayan ng emosyon sa mukha niya. Sa ibang pagkakataon, gusto kong isiping kinakatakutan mong mangyari mga sinabi ko. Magtataka ko kung sakasakali sa magiging dahilan mo upang katakutan ng posibilidad na yon. Natitiyak kong hindi pinansya ng dahilan. Labis-labis ang perang pinadadala ko sa'yo. Alam kong naipon mong lahat yon at maghiwalay man tayo, hindi ka maghihirap. Ang material na bagay ay hindi man lang pumasok sa isip ni Jessa. Hindi niya maintindihan ng sarili kung saan galing ang takot na biglang nararamdaman. Sa isip ay nag-uunahan ang mga katanungan, subalit kahit isa'y hindi niya makuhang isatinig. Lumapit sa kanya si Ralph. His hands spread around her waist. Yumuko ito sa may tenga niya. You've changed, Jessa. You're now a fully grown female. Kung saan galing ang masarap na kilabot na gumuhit sa katawan niya nang maramdaman ang init ng hininga nito ay hindi niya alam. Napahugot siya ng maraang hininga at hinawi ang kamay nito. This is nonsense. Babalik na ako sa ibaba. Lalo lang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Anong ugnayan niyo ni Carlos? Tanong nito sa mababang tinig, subalit hindi nagpadaya si Jessa doon. Nakita niyang paggalawan ng muscle sa mga bagang nito. What about you, Ralph? May ibang babae ka ba sa barin? Kung paanong humalagpo sa isip niyang tanong na yon ay hindi niya matiyak. I ask you first. Lover mo ba si Sandoval? No! Came her explosive denial. Ngayong gabi, I'm glad I arrived on time. Wika nito at hindi man lang siya pinatapos magpaliwanag. You didn't want to miss your parents' 35th anniversary, she said wearily. And then of course, there's MJ. Hindi ko nakakalimutan kung bakit ako narito. He agreed smoothly. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. His eyes turned darker. Linawin mong tanong mo. Umiwas siya ng tingin, muling humarap sa salamin. May naghihintay ba sa pagbalik mo sa barin? I'm a man, Jessa. Natitiyak kong hindi ka maniniwala kung sasabihin ko sa iyong nananatila kong santo sa loob ng 3 taon at kalahati. I wasn't asking for flings, Ralph. Wika niya. Gayunmay, hindi niya maintindihan kung bakit kahit yon ay napakahirap na tanggapin sa sandaling yon. Sa nakalipas sa 3 taon at kalahati, hindi yun pumasok sa isip niya. Maliban ng dito mismo magmula ang idea ng ibang babae. What I mean is, a demonic smile came out of his lips. I know what you mean, and I wonder why you ask when you hate me. But to answer your question, no, Jessa. I was tempted many times. It is easy to file divorce or annulment. But I still believe in sanctity of marriage. Bagaman hindi ko natitiyak sa bahagi mo. Tama si Ralph sa pagsasabing nasusuklam siya rito. Pero hindi niya maintindihan kung saan galing ang galak na nararamdaman niya sa sagot nito. What was wrong with her? Nakadarama ba siya ng dog in the manger attitude? Humakbang ito patungo sa pinto. Tayo na sa baba. Nilingon siya nito bago pihitin ang seradura ng pinto. The lopsided smile that curved his mouth was mocking. Hindi mo gusto mag-isip ang papat mama sa kung anong ginagawa natin dito sa itaas.
After all, we should be missing each other to death. Binitawan niya ang hairbrush at pabigat ang mga hakbang na sumunod dito